Magandang araw mga mare, halika po tayo po muna ay magmeryenda. Ngayong hapon na ito ang ating meryenda ay banana Q at saka samahan natin ng buko. Buko juice po kung tawagin. At syempre, ang dami ngang bumibili sa bilihan na to, sa may Antipolo lang po ito. Ang dami nga pong mga tricycle driver, lahat po halos lang mga dumadaan na sasakyan ay talaga naman tumatabi muna para makabili ng merienda. Ay bukod na nga sa mura na ay talaga namang masarap pa ang kanilang banana Q. Mamimili lang po kayo, may karyoka din po at saka may kamote rin silang tinitindain. Masarap po talaga ang kanilang mga merienda dito. Kung makikita nyo naman ay talaga namang maraming tao na bumibili. Mga bagong luto nga ang kanilang mga tinitinda dito. Ito na nga pagkatapos ang merienda, ito nga't pauwi na ng bahay sa Baras. Ayan, yan nga po ay pababa na zigzag Antipolo pagkatapos ng trabaho. Kaya sabi ko kanina ay magmerienda muna. Ito nga't pauwi na tayo galing trabaho. Medyo may araw pa nga ang aking pag-uwi dyan. Medyo maaga kami nakauwi galing sa trabaho. Maaga akong natapos ang aking trabaho kaya maaga kami nakauwi. Ayan nga, ang overlooking ng Antipolo ay napakaganda talaga, namang green na green ang ating kapaligiran. At syempre ito na, marami na nga sasakyan sa kalsada dahil halos mag-alas 5 na nga yan ng hapon. Para sa akin, ang pag-uwi ng wala pang 5 o'clock ay talaga namang maaga pa yan para sa akin. Dahil minsan ay nakakauwi kami ng halos 8 o'clock, 9 o'clock. Ganyan po ang aming pag-uwi galing trabaho, galing sa Maynila. Depende kung anong oras matatapos ang aming trabaho. Dahil minsan, kapag ako po ay umalis ng alas 5 sa Manila o kaya 5:30, sigurado ang dating ko niya dito sa Rizal ay minsan hanggang 7:30 o kaya 8:30 na nga ng gabi. Dahil syempre medyo malayo nga ang ating bahay. Kaya gabi na nga ako nakakauwi. Kaya tuwang-tuwa ako kapag ganyan ang panahon, ganyan ang liwanag pang nakikita ko kapag ako umuwi, dahil hindi naman akong sanay na umuwi na may araw pa. Dahil lagi na ng gabi kung ako ay makauwi galing Manila. Syempre hindi talaga may iwasan ang traffic sa kalsada, lalo na kapag uwian na, rush hour. Kaya yan ang mararanasan natin kapag uwian, medyo matraffic. Pero dito sa amin sa Antipolos, pababa ng Baras, ng Teresa, ay wala po kayo mararanasan na traffic, kundi ganyan lang luwag ang kalsada. Pero dahan-dahan lang po sa patakbo para naman hindi tayo masyadong maabala sa kalsada pag pauwi na. Ito talaga yung paborito kong kinukunan ng video kapag pauwi na ako, itong overlooking na to, itong pababa ng Antipolo. Dahil kahit gaano kainit ang panahon, kapag dito dumadaan ay talaga namang malamig ang simoy ng hangin. Ay akala mo talaga ay December na naman sa lamig ng hangin ngayon. Kaya pag nandito ako sa lugar na to, talagang hindi ko maiwasan, hindi ako maglabas ng aking cellphone at magbibideo nga ako. Ayan, nakikita nyo naman po, talagang overlooking talaga siya. Makikita nyo talaga ang buong Rizal. At hanggang Laguna ay makikita nyo pa nga. Ayan na nga, may lilim na. Ayan, talagang malamig dyan ang hangin kapag pababa na. Ayan, ako saludo naman kay ate. At pagdating ko nga ng bahay, ayan na nga, tagluto ako ng tinolang manok. Dumaan nga ako ng palengke, hindi na nga ako masyado nakapag-video ng aking pagbili ng manok. So for today's video, BIDYOW, ayan ang aking ginagawa, nagluluto tayo ng tinolang manok. At syempre pagkatapos sa pagluluto, kain na po tayo mga mare. Maraming salamat po sa biyaya. Ayan na nga, at medyo napag ang aming hapunan dahil wala pa nga silang tanghalian dyan. Kaya sabi ko nga pagdating ko isa kanan ako magluluto ng aming hapunan at saka tanghalian. Pagdating nga kinabukasan, fast forward po tayo. Ayan nga, pumunta ako ng palengke. Dito po yan sa Rizal. Syempre dito sa amin sa bayan namin sa Baras, ayun nga, namili muna si Inday. Pagkatapos ng pamimili ay medyo umuwi na dahil may pasok pa nga. Maaga pa nga. Maganda talaga pumunta ng palengke kapag maaga pa kasi ang mga bilihin po ay mga sariwa pa. At fast forward po ulit tayo kinabukasan nga. Ito na naman ang inyong Inday ay lumarga na naman. Pumunta na naman ako ng Manila at lumuwas na naman ako, halos nga 2 araw na magkasunod ay lumuwas nga ako ng Manila dahil ang daming pinapasikaso sa akin. Kaya ayan, luwas muna. At syempre pagdating nga ng bahay, ito nga nagluto ulit ako ng aming hapunan. Ayan, pork steak nga po pala yan. Yan ang aming ulamin. Nilagyan ko yan ng toyo. May asukal yan, may kalamansi para sa aming gagawing hapunan. Napaibig ako na pagluluto ng pork steak, pero pork steak po talaga yan, pasensya naman na, pero para sa akin yan po yung aming ulam, pork steak. Ayan na nga't kumakain na tayo, luto na nga, syempre hapunan na naman ulit, maaga na naman at nagtimpla pa nga ito ng juice ang aking mga kasama dito sa bahay. Ayan na, kain po tayo. At ito nga ang aking alaga, pagdating kinabukasan, ayan ang itsura naming dalawa. Ang pangalan mo pala ng alaga ko ay si Negra. Ayan, galing kay Ate Susan. Salamat sa iyo Ate Susan sa pusa mo.
At syempre, ito nga't pumunta ako ng Tanay dahil araw nga ng mga puso. Sabi ko nga, ipunta muna ako ng Tanay, makapagsimba-simba nga muna kahit papano dahil nasabay nga na medyo pag-uumpisa ng mahal na araw. Kaya sabi ko, makapasyal muna ng Tanay Rizal. Yan po ang simbahan ng Tanay Rizal. Talagang pag medyo mahal na araw talagang pumupunta ako ng simbahan. At syempre pagkatapos sa pagpunta ng simbahan ay pumunta nga ako ng palengke. Bumili nga ako ng ilang peraso lang na alimasag. At saka bumili din ako ng konting hipon lang. Maibigay lang ang hilig para walang ligalig. Yan ang aking mga binili. At ito na nga, namimili na nga si Inday ng hipon. Ayan, hindi nga masyadong malalaki yung hipon nila sa palengke. Kaya sabi ko, bibili lang ako ng konti. Pang sahog-sahog lang sa gulay na aking gagawin para may karoon lang ng lasa ng hipon. At syempre yan ang paborito ni Inday na lagi binibili kapag pumupunta ng palengke. Gustong gusto ko po talaga yan kapag nilalagay siya sa gulay. Pansahog ba sa gulay? Maganda yan. At ito na nga ang aking niluluto. Ayan na ang hipon ko at ang alimasag. Ginisa ko na nga sa bawang sibuyas. Ayan, at may konting sili nga po pala. Siyempre nilagay ko na nga ang aking pinakbet. Ayan yung gulay. Nilagay ko na siya dyan. Hinalo-halo ko na nga para sabi ko maiba naman. Hindi lang puro crabs at saka hipon. Kaya sabi ko ilagyan ko ng gulay para medyo dumami-dami nga ng konti ang aming ulam at magkasya sa amin lahat. Ayan nga, at hinahalo-halo ko na nga ang aming gulay, ang aming ulam. Ayan, ulam po talaga namin yan. Nung isang araw pa po namin ulam. Ayan na nga po, luto na ang aking gulay. Nilagyan ko nga ng sabaw na aking pinaglagaan ng alimasag. Yan din po yung aking sinabaw sa aking alimasag na pakbit na hindi ko po maintindihan kung ano pong pagkakaluto ko dyan. Pero ayan na nga po, nagsama-sama na sila at nilagyan ko na po yan ng sahog lahat ng pampalasa. At syempre ito na nga aking sa kabilang kala naman po ay nagpiprito ako ng bangus. Kain po tayo. Maraming salamat po.